there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ngayon, titira tayo. Ito na ang paborito ng lahat at paborito ko na rin ngayon. Ang Goosebump Top 5. Diba? Ang ganda kasi ng boses ito. Tapos ang galing niya mag-narrate. Kaya subscribe nyo si Goosebump Top 5. Kasi ang lupit talaga ng mga video nito. Ang lupit ng pagkaka-explain niya. Talagang piling niya. Kaya subscribe nyo ha. So ang pamagat ito ay hindi na matahimik ang pamilya. Patay. Ang pagpaparamdam nakatuon sa anak nila. Kawawa yung mga ganyan, yung mga pinaparamdaman yung anak, di ba? So, wag na natin patagalin, tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Inside a cave. Sa Inside the cave. init nga daw ng panahon, naisipan ni Ergie na magpunta sa Liang Cave sa Sorsogon kasama ang isa niyang kaibigan para dun maglublob at kahit papano. Ako naniniwala ako na sobrang daming engkanto sa cave kasi yung cave na yan simula nag-umpisa yung mundo, nandyan na yung mga yan yung cave na yan. Sa malamang may mga engkanto dyan, di mawawalan dyan. Sure ako dyan. Para sa akin Ay labanan ang init na nararamdaman niya. Ang sabi niya, Oh, wow. Parang diwata ang datingan nun ay labanan ang init na nararamdaman niya. Ang sabi niya, habang walang tao sa loob ng kuweba nung oras na yon ay ginrab niya ang opportunity na mag-video para lang sana may my day siya. Habang nagpo-post siya sa video, ito ang nakita niya. Nakakatakot naman sa cave. Ano nakita niya? Ay, may parang mata. Ayan, Sa dulo ng kuweba, makikita mo ang isang mukha na partially submerged at may nanlilisik na mata ang nakatingin sa kanya. Makikita mo ang pagkagulat kay Ergie nang makita niya ang figurang to na ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang sabi niya, nang sumisid ang nilalang na to sa ilalim ng tubig ay hinintay nilang umahon to. Ngunit kahit lumipas na nga daw ang isang oras na andun sila, wala silang nakitang iba. Uy, sarap niyang pansit canton. Dagdag pa niya, matapos nang nangyari ay may ibang grupo na ang pumasok sa kuweba. Ngunit nang tanungin niya kung may nakita silang ibang tao sa loob ng kuweba, Okay. wala naman daw. Kung ganoon, ano ang nakita ng magkakaibigan? May elemento bang nangangalaga sa kuweba na yon at ito ay nagpakita sa kanila? Ikaw na ang humusga. Ako na daw humusga ha. Humusga ako. Ngayon, sigurado na ako may engkanto dyan. Pero akala ko kanina, edited. Hindi pala edited. Kasi, yung reaction ni Jessica, ano ba pangalan niya? Nakalimutan ko. Yung reaction niya, May nagulat siya, pero hindi siya natakot. So, feeling niya kasi may taong iba. Ang tingin kasi natin engkanto kasi nanlilisik yung mata. Siguro sa totoong buhay, nakita niya yan, akala niya ulo ng tao na naliligo. Diba? So, yung reaction niya kasi hindi siya natakot. So, akala niya tao. Ngayon, lumabas na sila kasi nga may taong nauna eh. Hindi naman sila kasya dyan. Masikip dyan pagka nagsabay-sabay sila. Ngayon, hindi pa na lumabas. Yun ang possible. Yun ang possible na meron dyan, hindi mo mawalan sa kuweba. Napaka-imposibleng mawalan sa kuweba. So, kala ko ito scripted pero 70% kasi nga may nakita siya, nag-react siya. Tapos, kala niya siguro ulo. Pero parang nalilisik yung mata. So, possible to na. Pero may engkanto talaga dyan eh. Hindi lang tayo sure kung anong ginawa dito sa video nito. Pero yun yung pagkakaintindi ko. Game! elemento bang nangangalaga sa kuweba na yon at ito ay nagpakita sa kanila? Ikaw na ang humusga. Exercise ball. Si Sarah kasama ang kanyang asawa ay lumipat sa isang bahay para doon na bumuo ng kanilang pamilya. Ngunit kahit kakalipat lang nila sa bahay nitong nakaraang taon lang, may mga pagpaparamdam agad silang Tignan yung mga pinto sa kanila, magkakaharap. Ayan Usually naman, may mga magkakaharap talaga ng pinto, hindi naman may iwasan yun eh. Pero pag sobrang dami na, medyo nakakatakot na yung ganyan. pansin. At Nagiging portal daw yan kung di ako nagkakamali. habang tumatagal, mas lumalala ang mga nagaganap.
So some of you are wanting to know what kind of activity we've kind of experienced since we moved in here. And I can tell you that the activity started pretty much right away, like pretty much immediately. So at first it was just like hearing little noises here and there. That escalated to hearing voices. We both have heard like men and women and children voices. Oh my God. Sometimes that makes me wonder if there's multiple things going on in here, multiple ghosties in here. So like the first week that we moved in here, we have this Bible sitting here above our bed, and we heard a huge bang, and we came in here and it was on the floor. So something Oh, may poltergeist, may had knocked it poltergeist. over. So another thing that happens is we have these keys above every one of these doors. Yan oh. Daming pinto eh. We got these keys because my 5-year-old would like lock his door or lock the doors. We couldn't get in, but we would leave for a while and then we'd come home and a bunch of the keys would be on the floor. Isang beses, Poltergeist to, poltergeist. may na-capture siyang boses sa isa sa mga videos niya. Wash my hands. Oh, kita nyo, pinto. Usually, isang pinto lang na magkaharap, okay lang yun eh. Kasi normal naman yun. Pero yung ganito, 3. Ayon kay Sarah, papunta na talaga siya sa banyo noon para maghugas ng kamay niya. Pero bago pa niya gawin yun, meron na palang nag-remind sa kanya Ang na sabi? gawin to. Ang sabi ng boses, wash your hands with soap. Oh, Wash my hands. uy, grabe. Ang bait naman pala ng multo eh. Pinapaalahanan siya. Wash my hands. Ang sabi niya, tanging ang mga anak lang niya ang nasa bahay noon at nasa trabaho ang asawa niya. So, kaninong boses ang rumihistro sa video? Bukod dito, isang gabi habang pinapatulog niya ang baby niya, isang kakaibang pangyayari ang masasaksihan niya. Ay, gagi! Ayawan na to, mga to. Nang ilapag niya ang sanggol sa kama, Pero totoo, ayoko ng bola sa bahay kasi yung bola madaling gumalaw yan. Oo, mamamatay ako sa takot pag may nakita ko yung mga bola dito na gumalaw eh. Ayoko talaga pag bola, tinatabi ko kagad talaga eh. Kasi ang daling gumalaw niya, mapaparanoid ka talaga. Yan oo. Hindi mo matatali ang bola mga tol ah. Hindi mo matatali yan. nang ilapag niya ang sanggol sa kama, bigla na lang gumalaw ang exercise ball. Oh shit. Bahagya itong nag-roll kahit wala namang ibang pwedeng magpagalaw nito. Sa una, pwedeng gumalaw lang ito dahil sa gravity at may mga skeptic din sa paggalaw ng bola. Kaya sinubukan ng mag-asawa na i-replicate ang nangyari pero hindi na nila maulit to. So, is there something Hindi, ba't ginaganon yung pinto? Hindi naman nakasara naman yung pinto nung gumalaw yan. weird really going on sa bahay nila? Is there actually an intellectual and a poltergeist spirit living among them? We will update you sa susunod na videos nila. Creepy nun. Ayoko talaga ng bola. Targeted. Ang inang to ay nag-aalala sa safety ng anak niya. Yan na, puro Ang anak. sabi niya, simula nang magkaroon ng mga strange movements at voices sa bahay nila, ito ay nakatuon sa anak niya. Ito, Pinoy? May mga bagay Ay, hindi. na bigla na lang nahuhulog o hindi kaya ay gumagalaw sa loob ng kwarto ng anak niya. May mga pagkakataon Ay, natakot ako dun sa mata. Naka-night vision pala. din Ayoko talaga ng hindi talaga dapat iniiwan ng bata sa isang kwarto. na may nararamdaman ang anak niya na may Oh. humihipo Oh. sa kanya Sobrang torture sa kanila yan. kahit wala naman siyang Oh. kasama. Pero ang isa sa mga pagkakataong talagang tumakot sa anak niya ay nang makita niya mismo ang paggalaw ng gamit niya sa mismong Oh harapan my lang God. niya.
Puro tragis na naman to, puro tragis. Ay! 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 Matatakot talaga yung bata. Ay! Habang nanonood ang bata sa kanyang laptop, makikita mo ang Hello Kitty stuffed toy niya na bigla na lang gumalaw ng mag-isa. Ito ay dumulas pa harap at bagyang umatras Naku po. pa. Nang makita ito ng bata ay napatakbo na lang ito sa takot. Marami sa mga nakapanood ay nagpakita ng concern sa bata dahil sa kanya umiikot ang activities na nangyayari sa loob ng bahay. Kawawa yung bata, no? Hayop talaga yun. Though hindi natin alam kung bakit ang bata ang punteriya ng activities. Pero I hope na ma-rebuke nila ang may gawa nun para tuluyan na ding matahimik at hindi magka-phobia ang bata. Wala na, may phobia na yan. Mga iyak pa lang kanina eh. Yung itsura ng bata, tingnan yung pag-iyak ng bata. Oh. Ay, sa Yung bata, pag-iyak ng bata. dahil sa kanya Yung ganyang iyak, phobia na yan. I hope di magka... Ang Hoy, SD card. SD card. Ang mapapanood ninyo ay ibinahagi ni Mia sa kanyang social media account. Siya ay isang event photographer at tuwing may booking siya ay sinisigurado niyang nakahanda siya sa mga gagawin niya. One time, habang piniprep niya ang mga gadgets niya para sa isang event, bigla na lang nag-error ang SD card niya. Oh my God. Kaya nang i-check niya ito sa kanyang computer, she was stunned with what she discovered. For context, before I get into this, I'm a local photographer. I'm shooting an event tonight, and one of my SD cards wasn't working in my camera, and I tried switching out the slots. It was still saying error, so I went to reformat it on my computer because I thought that might be the issue here. But it turns out it is not. So instead, I found all of these videos on it. Mind you, this is an SD card that I have used before. I bought this from Best Buy, sealed and packaged. It had photos on it. It has never left my camera. Uy, creepy to. It has not once left my camera. Somehow, Ay, ano yan? it's a bunch of videos like this. Teka, masyadong weird yung gano'n ha. Yung bigla na lang may ibang video doon sa SD card na hindi kayo kumuha. Doon pa lang weird na yun. And here's another one. I'm gonna Parang- like fast forward a little bit because it's a But little bit parang- long. Ay, may But ibang this tao. man goes up here. I've never seen this man before in my entire life. And I just Parang ano, basement? I pause it so I could skip ahead again. Then it Hindi, gumagalo yung camera eh. Merong may hawak ng camera. I do not know what is going on. So I don't know what's happening. I don't know if that can be explained by Delikado to. Baka mamaya serial killer yun. Tapos pinakita niya na ganito. Pupuntahan siya. Yun ang nakakatakot. anyone, or if it's I really don't know, and it's kind of freaking me out. Nang tignan niya ang laman ng SD card, may mga files dito na hindi siya familiar kung ano ang mga to. Strangely, sa video, laging may flickering red light sa buong bahay ang halos lahat ng video files na nakita niya. Isa sa mga ito, makikita mo pa ang lalaki na umakyat sa hagdan at pumasok sa kwarto kung saan ang pinto nito ay nababalot ng Plastic. tinfoil. Oo nga. At nakakapagtaka din na foil matapos nga. nitong pumasok sa pinto. Binalit yung pinto nung foil. Hindi naman mabumukbang yan. Puta, baka addict to. Kaya lang, ba't binalit ng foil? Anong meron? Soundproof? Ay makikita mo pang Ang nasa isip ko ang nasa isip ko, feeling ko serial killer na meron siyang sa basement na meron siyang nakakulong dyan na tao na pinapahirapan niya. pan ang video pakanan. Kung hindi siyang may kuha nito, sino? Yung pa isa pala, bakit pumapaling yung camera? So, may iba pang tao? Dagdag pa niya, wala namang ibang gumagamit ng camera niya kung hindi siya lang. At nang bilhin niya ang SD card, wala ang mga files na nakita niya sa video. Kung isipin mo nga ay pwedeng maging plot ito sa horror or crime movies. Pero ano sa tingin mo ang nangyari? Maaari kayang kusang nagre-record lang ang camera niya nang hindi niya alam?
O pwede ding paraan ito ng kaluluwang nang hihingi ng tulong sa kanya. Pwede. At pinapakita nito ang mga events na nangyari sa kanya bago ito mamatay. Although wala tayong clear answer sa nangyari. Pero hindi mo maikakaila na creepy talaga ang files na nakita niya. Tama. Pwede yun, no? Yung kaluluwa, namatay yung babae. Or babae tuloy. Yung tao doon, parang may something kasi talaga din, namatay. Tapos ito yung paghingi niya ng tulong. Possible. Closed and locked. Bagong lipat si Larissa sa kanyang bagong apartment at siya ay tinulungan ng kanyang kapatid sa paglilipat. Matapos nun ay umuwi muna siya dahil hindi pa nila nadala ang kama nung araw na yon. Sa pagod ng kapatid niya ay doon na siya nakatulog sa sofa at nang mahimbing na siya sa kanyang pagtulog, ito ang nangyari. Wow! Bumukas ang pinto. Gusto ko kasi makita pag ganito, kung naka-lock yung pinto or yung kung nakasagad yung door, yung pinaka-lock ng pinto sa doorknob. Kasi kung nakaawang yan, possible hangin. Pero kung hindi, puta, may nagbukas talaga. Sa tingin ko naman dito, is hindi nakakawang. Parang narinig ko pa yung pagpihit. Oo nga. Ito ang nangyari. May nagpihit. Puta, pumasok. Ay, namatay ang ilaw. Oy, Napapas may growl. Sarap na sana ang tulog ng kapatid niya nang bigla na lang bumukas ang pinto ng mag-isa. Sa simula nga ay maririnig mo pa na na-unlock ang pinto bago ito bumukas. Nang mapanood ni Larissa ang nangyari sa loob ng apartment niya, ay agad niyang ginising ang kapatid niya mula sa Sorry, yung nag-growl yata. Yun yata yung hilik nung kapatid niya. CCTV. At dito niya sinabi sa kanya ang nangyari. Yeah. What? What door? Oo nga, no? Lagi legit to. Now. How's your door even open, Larissa? Seriously, man. How's your door even open? The door was locked. How's it even open? Gago, may susi yung multo. Fuck. Medyo nagalit pa nga ang kapatid niya at napatanong na lang kung bakit nabuksan ang pinto dahil sinara at nilock niya ito bago siya matulog. Do you think na may kinalaman ang paranormal sa nangyaring pagbukas ng pinto? At kung ikaw si Larissa, magkakaroon ka pa ba ng peace of mind ngayong alam na niyang may kusa na lang nagbubukas ng pinto niya? Ikaw na ang magpasya. Titignan ko lang mga tolang. Nabuksan ng Titignan lang ako. Ito, kasi gusto kong makita kanina, kasi ito sinara niya. Gusto kong makita kanina nag-uumpisa kung talaga nakalapat yung pinto. So ayan, nakalapat yung pinto. So same lang nung kanina, no? Nakalapat nga yung pinto. May nagbukas talaga. Nakalapat nga yung pinto. Magkakaroon ka pa ba ng peace of mind ngayong alam na niyang may kusa na lang nagbubukas ng pinto niya? Ikaw na ang magpasya. Di na, kung ako may-ari ng bahay na tatanggalin ko na yung pinto. Bathroom break. During a class, nagpaalam si Maria sa kanyang guro para gumamit ng banyo. May habit siya na kapag nasa public restroom siya, tinitignan niya kung mag-isa lang ba siya dito. Noong una, wala naman siyang nakita sa loob, ngunit hindi nagtagal. May narinig siyang ingay sa loob ng Bakit ganon? Isa sa pinaka nakakatakot na CR sa school na.
Wala, parang lahat yata na nakita ko, ay di ko alam ngayon pero yung mga dati, yung mga lumang school, creepy talaga sa CR. Ngayon siguro medyo maganda na. Pero sa school talaga, lahat na napasok mo kong school, ang creepy ng CR. May tae pero walang estudyante. Sa mga stalls. Dito nag-record na siya at nang silipin niya ang pinanggagalingan ng ingay. Ito ang nakita niya. Ay, may nakasilip, hayop ka. Ang daming salamin kasi. Nay, may nakasilip, black lady. Pagsilip niya, makikita mo ang mukha ng babae. May reflection, boy. Hindi, vampira lang yata walang reflection, tama ba? Or, Na may ayun, haba ng buhok, oh. May reflection eh. So, possible hindi edit to. Kasi kung edit niya, pwede mo ilagay yan dyan. Pero walang reflection. So, possible tao to. Or aswang. Kasi may reflection eh. sobrang haba din na buhok na tila nakasilip din sa kanya. Makikita mo din ang reflection nito sa salamin. Oo nga. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero habang nakatingin ang nakakatakot na imahe sa kanya, parang nakatingin din ang reflection ng babae sa salamin sa kanya. Oh my God. Dahil sa takot ni Maria ay napatago siyang muli sa loob ng stall at nang silipin niya muli ito, dahan-dahan na itong papalis. Dahil ang daan papalabas ay kung saan niya nakita ang figura, napatawag pa siya sa isa sa mga kaibigan niya para sunduin siya sa banyo. Ngunit nang tanongin niya Ang problema, yung palabas ng banyo doon sa may multo, no? Tanong yun. kung may nakasalubong ang kaibigan niya papunta sa banyo, wala naman daw. Kung ganoon, totoong multo ba ang nakita niya at sabay nilang sinisilip ang isa't isa nang mavideohan niya to? Siguro akala ng multo rin siya. Kaya sinisilip na sabi ng multo, multo yata yun. Sinisilip din yan. Diba? Tapos nung nakita niya, multo nga, umalis din yung multo. So hindi nila alam kung sino talaga yung multo. O maaaring may Ay, kaklase gago. lang siyang nananakot sa kanya. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video Tapos na. Nabitin ako doon. Diba? na amin Creepy noon. Nakikiripihan ako doon sa doon sa bola kanina. Sobrang creepy yung bola na yun. Tsaka yung sa pinto. Usually kasi pinto talaga ginagamit ng multo na napaparamdam, di ba? Kahit sa mga horror movie, pinto talaga eh. Ang creepy kasi ng pinto na pag bumukas, parang papasok talaga yung multo eh. Diba? Nagtataka lang ako, bakit yung mga multo ay na lang tumagos sa pinto? Ba't kailangan pa nilang buksan? Siguro kailangan kasi takutin niya talaga eh. Diba? Nung bata tayo, ang sinasabi naman nila, ang multo talaga, mahilig lang manakot, diba? Hindi naman nananakit something. Pero, pwede naman sila tumagos eh. Pero para lang makapanakot lang sila, trip na trip nilang manakot, bubuksan na lang nila yung pinto. Yun yung trip nila. Diba? Nahihirapan ako pahabain yung video. So yun, like and share and subscribe na lang sa mga di pa nakaka-subscribe. Subscribe yung si Goosebump Tapay kasi ganda talaga ng mga video niya. Ako nag-enjoy ako nabitin niya ako di ba? Yung SD card pala kanina, medyo creepy din kasi kahit medyo kinakabahan ako doon sa SD card kasi ako, marami akong SD card, diba? Dami kong camera. Baka makakita ako ng isang ganun eh. Pero content yun. Pag nagkataon, baka mag-trending. Baka maki-MJS ako pag ganun. Pero wag na lang, di ba? So yun, thank you at see you next video. Love you all. Babu. I came from the mud. There's dirt on my hands.